ito na ata ang pinakamagandang update sa YouTube dahil mas tataas na ang chance na dumami ang mag-click at manood sa mga videos natin. So, welcome sa Rod TV. So, ayun na nga, I'm very excited na i-discuss sa inyo itong topic na to kasi para sa akin, ito na ata ang pinakamagandang update na ginawa ni YouTube para sa ating mga creators. Tapos, wala pang subscriber requirement. Pero bago tayo magpatuloy, mag-shoutout lang muna ako. Shoutout kay Nad the Gamer, kay Napoleon Gardening TV, kay Mr. J the PWD, kay Robert Bongot, The Silent Shatter, Boy Tanks Vlogs, Zep Vlogs, and kay Poca Lil Angel. Abangan mo lang itatanong ko para ma-shoutout kita sa susunod kong upload. Nag-post sa community tab ang YouTube creators nitong June 11, 2023 at sinasabing rin-roll out na nga po nila yung thumbnail test and compare or yung tinatawag nilang A/B testing. Ano ba muna itong thumbnail A/B testing? Sa A/B testing kasi pwede ka mag-upload ng thumbnail A at thumbnail B sa isang video. Then si YouTube na bahalang magpakita ng mga thumbnail na ginawa mo sa mga audience mo at si YouTube na nga rin po mag-generate kung anong thumbnail ang may pinakamagandang performance. Pero dito nga po sa YouTube feature na to, pwede kang mag-upload up to 3 different thumbnails sa isang video mo. So, thumbnail A, B, tsaka C. Malalaman mo nga po sa test na ito kung ano ang pinakamagandang thumbnail na gamitin. Pero bago tayo mag-dive in sa bagay na yan, last 2023 talaga, sinabi na ito ng YouTube. Nag-upload ng video ang Creator Insider ng June 23, 2023 about sa thumbnail A/B testing. Actually, beta version pa lang yon. At pinatest pa lang nila ito sa 50,000 selected YouTube channels para kumuha ng feedback para i-improve yung update na ito. Pero this 2024, official na nga po yan magagamit ng lahat. I mean, para talaga sa lahat kasi wala naman itong subscriber requirement. Kailan ba muna natin ito magagamit? As of recording, nasa process pa nga rin daw ang YouTube sa pag-roll out nito. So, pwedeng meron ka na, pwedeng wala pa yung iba. Pero probably ang inuuna nila palagi dito is yung mga YouTubers from USA. And as of recording this video, June 13, 2024, wala pa rin po akong access dito. So, ikaw ba? Meron ka na bang access dito or wala pa? Pwede mo bang i-comment yan sa baba with hashtag RodTV pa-shoutout. Kung sakaling wala pa ito sa'yo, don't worry, parating na rin to sa mga darating na linggo or araw. If meron ka ng access nito, makikita mo nga po ito sa YouTube Studio desktop mo. Tuwing mag-upload ka ng bagong video or kahit mag-update ka lang ng existing video mo. Kung wala ka pa nga pong access pero nakikita mo na to, kailangan mo munang ma-enable yung 3 features of feature eligibility or maging green yung tatlong to. Dito yan makikita sa YouTube Studio, go to setting, go to channel, and dito sa feature eligibility. Syempre, una, dapat wala ka pong community guidelines strike. Pangalawa, dapat nga daw po na-verify mo na yung phone number mo sa channel mo. Pangatlo, dapat nga daw po nakapag-submit ka na ng valid ID or ng video verification. So, saan nga ba ito nakikita at paano ito gumagana? Tuwing mag-upload tayo ng video sa YouTube Studio Desktop, dito sa thumbnail section may 3 options kang makikita. Syempre, dito ka sa test and compare. And ayan, makikita mo dyan, pwede kang mag-upload up to 3 thumbnails to test and compare. Pero pwede rin naman kahit 2 thumbnail lang yung gusto mong ipag-test tsaka ipag-compare. So kapag nakapili ka na ng 3 thumbnail para i-test, ipapakita ito ni YouTube sa mga audience mo randomly. So possible si Juan makita si thumbnail A, si Pedro makita si thumbnail B, tsaka si Jacob makita si thumbnail C. So, depende sa ipapakita ni YouTube. Then, sa test nga po na ito, malalaman kung sino sa 3 thumbnail ang makakakuha ng mataas na watch time share. Para naman makita yung result sa test mo, pumunta ka lang ulit sa video details ng in-upload mo, click mo itong 3 dots sa thumbnail, and punta ka sa view test report. Makikita mo na nga po dito yung running time na nangyari or kung tapos na yung pag-test and compare mo. Tapos yung watch time share na nakuha nila. Actually, pwede mo naman i-stop test agad para iset mo na manually yung thumbnail na gusto mo. Minsan, umaabot ng ilang araw hanggang 2 weeks bago mo makita ang test result. Depende sa itsura ng thumbnail na in-upload mo. So, as much as possible, dapat iba-iba talaga sila ng style para mas mabilis din matapos ang test. Kapag winner ang nakalagay sa isang thumbnail, automatic na nga po itong gagamitin ni YouTube as your main video thumbnail. Kapag preferred naman ang nakalagay, meaning lang nun hindi ganun kataas ang watch time share na nakuha, pero sa 3 in-upload mo, meron dong slightly nag-stand out. If sakaling wala daw makitang winner sa 3 thumbnail mo, automatic nga daw po yung first thumbnail na in-upload mo yung magiging
main video thumbnail. At the end of the day, ikaw pa rin talaga ang masusunod. Kasi kahit sabihin na ni YouTube na ito yung winner na thumbnail, pwede ka pa rin pumili manually ng thumbnail na gusto mo talaga gamitin. So, it's up to you kung susundin mo yung sinabi ni YouTube. Bakit watch time ang basehan? Bakit hindi click-through rate? Malaki ang purpose sa thumbnail para i-click ng tao ang videos natin. Ngayon, if na-intriga si viewer sa thumbnail mo at clinic niya ito, doon papasok si click-through rate. Pero if napanood niya na yung video at hindi nag-complement yung thumbnail na linagay mo, aalis agad siya sa video. In other hand, kung sakali naman na nag-click ulit yung viewers natin sa ating thumbnail tapos pinanood niya yung video mo from start to end as in tinapos niya, ibig sabihin lang nun, nag-match yung expectation niya sa thumbnail na linagay mo to the video itself. At yun ang pinakagustong mangyari ni YouTube sa mga videos natin. Watch time din po talaga ang nagsasabi if mataas nga ba ang nakukuha nating viewer engagement. Kaya watch time over click-through rate. Ano naman yung mga eligibility requirements dito? First is available pa nga lang po ito sa YouTube desktop at wala pa po sa mobile. Second, dapat naka-enable na nga po yung tatlong features na sinabi ko kanina. Pangatlo, hindi po ito gagana sa mga videos na nakaset ng made for kids, made for mature audience, tsaka sa mga videos na naka-private. Pang-apat, magagamit mo nga lang po ito sa mga long-form videos tulad nito. Live stream archives, yung mga live stream na tapos na, pwede yon. At sa YouTube podcast episode, kung meron man. Pwede ko rin ba gawin ito sa mga old videos ko? Yes, pwedeng-pwede para mag-strategize. At para na rin mabuhay ang engagement sa existing video mo. Anong personal opinion ni Rod TV about dito? Honestly, masaya talaga ako sa update na to. Hindi lang talaga siya for the hype. Kasi matagal ko na rin talaga tong inaantay. Para sa akin talaga maraming channel ang pwede mag-benefit sa update na to, especially yung mga small channels. So kung small channel ka, I recommend na gamitin mo itong feature na ito kung available na sa'yo. And maganda rin ito, kung sakaling mahilig ka gumawa ng mga multiple thumbnails at hindi mo talaga alam kung ano ba yung magandang gamitin or hindi ka sure. Tsaka ang maganda pa dito, mas makakapag-strategize ka pa sa mga thumbnail na gagawin mo kasi malalaman mo na kung ano yung mga layout composition or thumbnail elements na gustong makita ng mga audience mo. I hope na mas ma-improve pa sana nila ito at sana pwede na rin gamitin sa mga mobile. At kung usapang thumbnail na lang rin naman, sana pwede na rin or sana magkaroon ng update sa YouTube na pwede na tayong magpalit ng custom thumbnail sa mga YouTube shorts natin. I think maganda rin yun. Pero overall, good job talaga YouTube. If available na ito sa channel ko, susubukan kong gumawa ng second content patungkol dito para makita mo lang rin kung paano ko mismo ito gagamitin. Kung isa kang small channel at gusto mong lumabas sa YouTube homepage yung videos mo, panoorin mo yung video na lalabas sa end screen. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.